Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayon may hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon, hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabago't hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na.
Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese of Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. What are you worried about? Sa pag-aalala, hindi natin madadagdagan ang ating buhay. Sa halip, mapapaikli pa ito dahil sa sakit. Sabi sa mga medical journals, ang worry at stress ay nagko-contribute sa heart disease, high blood pressure, pananakit ng dibdib, cancer, diabetes, depression, Alzheimer's disease, gastrointestinal problems, at asthma. So hindi na nadadagdagan ng buhay, dumarami pa ang gasto sa gamot. Kaya malinaw na masama ang mag-alala. Bakit ba tayo nag-aalala? Tayo'y labis na nag-aalala tungkol sa mga what-ifs ng mga makamundo at material na bagay. Halimbawa, pagkain. No? Isipin natin, what if mawawalan tayo ng kakainin o iinumin? Anong sagot ni Jesus dyan? Yung ibon nga, hindi worried sa pagkain, pero araw-araw kumakain naman. Ikaw pa, tao ka, higit ka sa ibon. At ang buhay ay higit sa pagkain. Halimbawa, damit. Isipin, ako, what if wala tayong susuotin? Ano ang sagot ni Jesus? Bulaklak nga, laging maganda. Tao ka, higit ka sa bulaklak. Ang katawan ay higit sa kasuotan. No? So, lahat ay nag-aalala tungkol sa mga maaring mangyari sa hinaharap. Ngunit tayo mga Kristiyano ay naiiba. Bakit? Ano ang pagkakaiba natin sa mga pagano? Ang mga pagano ay nag-aalala ano ang kakainin natin, anong susuotin natin. Kasi ang tiwala nila ay nasa pera na laging hindi naman sasapat. Samantalang ang Kristiyano ay naniniwala na may Diyos. At alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin at ibibigay niya ito sa atin. Ang tiwala natin ay sa Diyos na siyang laging sapat. Hindi natin mailalagay ang ating tiwala sa parehong Diyos at material na bagay ng sabay. Hindi pwede. Alin sa dalawa ang pinagkakatiwalaan natin? Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi natin kailangan alalahanin ang hinaharap. Kailangan lang nating tuluyang magsikap ngayon at mag-focus tayo sa kasalukuyan. Ano po ang punto sa atin ngayong araw na ito? Ang susi sa pagiging panatag ay ang magtiwala sa Diyos at mabuhay sa kasalukuyan. Kadalasan kasi nauubos ang panahon natin sa pag-aalala sa hinaharap na hindi na tuloy tayo nag-i-enjoy sa buhay. Kung lagi tayong nakatingin sa hinaharap, hindi tayo magiging masaya.
sapagkat kadalasan ang kaligayahan ay nasa kasalukuyan. Isang beses may lumapit sa akin at sinabi, Father, anong gagawin ko? Sobrang pag-aalala at stress ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako makatulog sa gabi dahil nag-aalala ako na anumang oras ay maaring bumagsak ang aking negosyo. At kung mangyari yun, naku, hindi ko mababayaran ang aking mga empleyado at hindi ko mapapakain ang aking pamilya. Ang dami-dami ko nang nararamdamang sakit dahil sa stress. Anong gagawin ko, Father? Tinanong ko siya, kumakain ka ba ng 3 beses sa isang araw? Sabi niya, opo. Tinanong ko rin, may bubong ka ba sa ibabaw ng iyong ulo? Sabi niya, oo. Tinanong ko rin, may damit ka bang sinusuot? Sabi niya, oo. Dagdag ko pa, nag-aaral ba ang mga anak mo? May kita ka ba? Sabi niya, oo naman. Ay pagkatapos sinabi ko sa kanya, nasa iyo naman pala ang lahat ng kailangan mo eh. Ibig sabihin, all this time, ang Diyos ang naglalaan para sa iyo. God is providing for you. So ano pang inaalala mo? Just do your best today and God will do the rest. Mga minamahal na kapatid, kung nag-aalala pa rin tayo ngayon, ibig sabihin, kulang pa rin ang tiwala natin sa Diyos. Huwag natin ituon ang paningin sa mga posibleng problemang di pa nangyayari at sa mga what-ifs. Sa halip, mag-focus tayo ng atensyon sa Diyos. Ang Diyos na nasa rito at ngayon. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili. Ano ang mga kailangan kong gawin na makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Paano ko mas lalong mamahalin at pagsisilbihan ang Panginoon? Sapagkat kung ito ang pagkakaabalahan natin, makikita natin na ang lahat ng ibang bagay ay maaayos din sa buhay natin. Sabi nga ng Biblia, unahin muna ang kaharian ng Diyos at lahat ay ibibigay ng Diyos.